Fellowship Day. Happy Women's Day. Will you greet your neighbor and then we'll show the whole over the world. Singapore. People internationally are having women's celebration and we join you here in the Philippines. Show your face, mga Pilipina. And you know, people are watching in Singapore, Malaysia, Indonesia, even in the United States. Just smile. Give your smile, mga Pilipina. Oh, hi. Alright. So, nakaabot sa buong mundo ang ating mga Pilipina na mga women's. And we are looking forward. Darating ang araw, kahit handa lang kayo, baka tayo ay magkaroon ng conference sa Singapore sa mga women's. Okay. So, thank God for this opportunity. Would like to ask everybody to sing one song para sa lahat. Ano ba to? Kasama natin ang Diyos. Handog kaya. Maganda yung handog. Handog natin ay kapayapaan sa buong mundo. Ito po ay in honor of our Philippines. Mag-represent tayo ng Philippines. Yung Singapore, yung mga Chinese, ganun din ang ginagawa nila katulad natin sa Hong Kong at sa ibang mga bansa. And as a Pilipina, maghandog tayo ng ating desire na magkaroon ng kapayapaan ng buong mundo tulad ng nangyayari ngayon sa UAE. We are just women, but we have a voice. At alam niyo ba, mga boses natin ay mahalaga sa Diyos at sa buong mundo. Palakpakan natin ang Diyos. And walang handog, Pilipino, Pilipinas, magandang gabi bayan. Alright, so sana naka-format na't lahat ng ating kanta kasi ang kasama natin ang Diyos ay talagang nandyan na yan. Pero in general po, yung handog natin ay kapayapaan sa buong mundo. At siguro mga 30 minutes tayo maghanap ng and then 35 minutes ang ating God bless all women's. Wala na ba dyan? Handog. Okay, so lahat po tayo ay may inihandog. Si Jesus ay hinandog para sa ating lahat upang magkaroon tayo ng diin natin la la la. Alright, ayan po. Praise God. Palakpak. Magsaya tayo. Purihin ang pangalan niya. Alright, we give back the glory and honor to the Lord. Pilipinas! Kasi nagre-represent tayo ng Pilipinas. Amen? We need to be ready all the time. Dakila po ang pag-ibig ng Diyos. Sobrang mainit po dito sa amin. Purihin. Ayan. Sa pinsipin nakita ang natirang Pagtubos niya ang lahat ibig niyang magkasama. Wagayway ang kamay, dalawang kamay. Ayan, pati po ating mga kalalakihan. Sumusuporta sa kanilang mga asawa. Sa ating lahat, siya ay awitan, siya ay awitan. paturing awit, Pagkat siya'y nakila tapat. Dito kayo yung iba, mga women's, mga may womb. Kung ito ay lumigaya, magmula na siya'y makasama, kung kaya para
na siya sa tuwina. Pakita ninyo ang mga smiles ninyo. Naranasan, babaguhin ka na. Ubusan. Siya ay iyong Andyan po yung mga husband na sumusuporta sa kanilang mga asawa sa likod. Bigyan niyo rin sila ng honor. Thanking you for supporting your wife, your woman of your life. Ay awitan, mapuring awit, magkat siya'y nakilaan tapat. Awitan natin, mapuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa atin lahat. Siya ay awitan, mapuring awit, pagkat siya'y nakilaan tapat. Awitin natin! Salamat, Panginoon, sa Pilipinas, ang aming nasyon. Mahal, ikaw ang Diyos ng Pilipinas. Ay awitan, mapuring awit, pagkat siya'y nakilaan tapat. Awitin natin, mapuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa atin lahat. Ay awitan, mapuring awit. Amen. Sino ba ang inaawitan natin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay, so sambahin natin siya. Pwede ba tayong kumanta ng Ako ay lalapit? Nandyan ba yung Ako ay lalapit sa Panginoon? Since marami po tayong mga bisita, lapitan natin ang Panginoon na siya ay banal na espiritu in form. Nandyan siya sa puso natin. Kung siya'y tinanggap natin, we can talk to Him right there. Sabihin mo sa iyong sarili, kausapin mo siya, Lord, gusto kong dumikit sa iyo kasi alam ko ang lahat ng kailangan ko sa iyo, nasa iyo. Kaya gawin natin itong panalangin. Lahat tayo. Praise the Lord. Si Jesus ngayon ay nasa inyong harapan. At narito siya upang sagutin. Lapit sa iyong harapan, puso ko'y lulong sa iyong harapan. At kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyayang dugo mong nilaan, O Jesus, kung ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y lulunod sa iyong kabanan. At kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, tataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Gawin po natin itong panalangin minsan pa.
Hallelujah. Damin niyo ang presensya ng Panginoon. Itaas po natin ang ating mga nararamdaman. And you can feel peace. Dahil siya ay banal. Ko, karapat-dapat, ngunit sa biyaya, dugo mong hinaan. O Jesus, huwag lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y lulong sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa Kaya't dugo mong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo. Piling mo sa piling mo. Ama, nadarama namin ang inyong presensya. Gaya ng pinapangako ninyo, 2, 3, o maraming nagtitipon, nandiyan kayo sa kalagitnaan. At kayo ay mangungusap sa bawat isa sa amin. Binubuksan po namin ang aming puso, ang aming isipan, at iniimbita ka, Panginoong Jesus, para pumasok at maging hari ng aming mga puso. Ngayong gabi, inihiling ko, Panginoon, na ipadaman niyo ang inyong pag-ibig bilang Ama na nasa langit. Walang katagang magkaroon ng tamang ekspresyon ng inyong pag-ibig. Dahil pag kayo ay pumasok sa puso ni Numan, natutunaw ang lahat ng matitigas sa puso namin. Maraming salamat sa inyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat sa amin dito, na nandito, ay makakatanggap ng inyong pagpapala spiritual. In Jesus' name we pray. Amen. Naupo muna tayo sandali. I hope and trust na bigyan ako ng Lord na napaka-simple lang na magtatak sa ating mga isipan, the sermon of the Lord. I hope meron tayong communion right after para mabilisan, ready na po natin. Mga women's, mga babae, yun nga narinig ninyo, na sa buong mundo, isang month talaga ang binigay sa atin ng awareness na bigyan halaga ang mga babae, ang mga nanay, ang mga lola, ang lahat ng babae na may womb. Ngayon lang nga nakarinig niyan. Ngayon, sa tagal ng panahon na tahimik lang ang mga babae, usually, nainitan kayo dyan, usually, ang mga babae, tahimik na lang. Lalo na sa pamilya, yun nga, narinig nyo, battered wife, with the battered children. Battered chicken lang alam ko. Pero ngayon talaga kahit saan, kapag lasinggero ang inyong mga asawa, talagang nandyan yung ganyan, ano? So, kaya nga, hindi lang po yan. Maraming trauma. Maraming trauma ang nangyayari sa buhay ng isang tao. And today, ay aanuhin natin. Please pray because the devil is trying to attack us here. So, nagpasalamat tayo na ang babae ay kailangan bigyan ng halaga. Pakihipo ng katabi mo. Sabi mo, mahalaga ka. Kahit wala kayong mga asawa, lahat basta babae, mahalaga. Dinesign tayo ng Diyos na magkaroon ng bahay bata.
Kasi talagang na-amaze ako dahil sa yung design ba ng Lord na yung mga lalaki, ang una talagang ginawa si Adan, out of Adam ay nagkaroon ng multiplication ang mga human being. Isa lang ginawa ng Diyos. Isa lang si Adam lang talaga. And ayon nga ay out of Adam yung mga tao, billions of people galing kay Adam. Huwag kayo mag-isip na talagang ginawa ang bawat isa. Isa lang. And then, makita mo ang amazing thing, buksan niyo ang mga mata ninyo, isang tao lang ginawa niya. Tapos, dito sa loins ni Adam, tayong lahat lumabas. So, paano? Lalaki lang siya, isa lang siya. Nung ginawa ng Diyos, gumawa siya ng babae out of man. Kaya woman. Because we came from a man. So kahit babae ka, spiritually man ang tawag sa atin. We are men. Lahat men. Kaya ang gender, female and male. Ang woman ay womb. Woman. Came from a man. So anong diferensya ng man at saka woman is womb. For the purpose of production. Diba? Hindi ka ba ma-amaze doon sa sa utak ng Diyos? Kung paano niya gawin ang bilyon-bilyon na tao? Nakita niyo ba yung mga birds? Kaya mga manok? Di kaya mga pato? Sobrang dami ng itlog. Ang tingin natin parang natural na ikaw nanganak ka ng ilan ba anak mo? 3. Pero kung susuriin mo kahit scientist ka, hindi ka naman makagawa ng tao. Nag-sex ka lang naman. Because the Lord's, with His knowledge and power at saka intelligence ng Diyos, ay gumawa siya ng tao. Tingnan mo, ang scientist hindi makagawa ng bata. Yes. Kasi kung makagawa, lahat ng mga bakla gagawa ng bata, magpapagawa ng bata. Kaya hanggang doon lang ang alam ng tao. Ang tao ay tao talaga. Ang Diyos, nagkakaroon siya ng pagkakaiba. Now, bakit ko sinasabi ito? Because I want you to be amazed sa Diyos na sinasamba natin. Hindi siya patay, buhay siya. Kasi, sa womb. Kasi yung substance ba, talagang si Lord din ang nag-mix, no? May egg, kailangan, at may sperm. And science can understand that, pero yung paano gawin ang isang nilalang sa womb ng nanay ay hindi maintindihan ng praise the Lord. Hindi maintindihan ng mga tao. Okay? Mukhang nagdi-distract. So sana naman may nagpipray na mga leaders dyan. Okay? Kasi kanina pa to eh. Nag-pray na ba kayo dito bago So I believe alam nyo kapag nag-pray kayo, involved si Lord dito. Kapag hindi kayo nag-pray, kayo lang. Walang involvement si Lord. Ang prayer kasi, nagko-communicate ka sa Diyos na nandito na sa kanyang creation at gagalaw siya according sa kanyang mismong salita. Kaya pag nag-declare tayo, kung tayo anak ng Diyos, yun ay ayon din sa kanyang declaration, inuulit lang natin. Dahil tayo ay naniniwala sa kanya, same thing mangyayari. So, can you imagine? Lahat tayo ngayon ay nandito sa planet Earth, billions of many human beings because of His wisdom. Ang Diyos na source. Wala siyang pinanggalingan, tayo meron. Kasi Diyos na siya. Dahil siya ang pinanggalingan ng lahat. Palakpakan natin ang Lord. So ngayon, specifically, kami po ay pupunta ng Hong Kong para dalhin din itong mensahe ng Diyos, hindi lamang sa mga women's. But now, na talaga na women's ngayon.
Alam niyo ba ang mga women's, ang maraming hurts? Look at your neighbor. Naalala mo ba ang mga trauma mo sa buhay? O yung iba, hindi na makangiti, kaya na traumatic pa rin. Kaya nandito ang healer na si Jesus, na akala mo wala kang sakit, pero yung trauma mo mula nung maliit, hindi pala yan na hihil agad. Yes. Kahit matanda ka na, dala-dala mo yan, apektado ang buhay mo kahit nag-asawa ka ng mayaman, okay na lahat. Pero somewhere, parang mayroong distraction. Yun po ang tinatawag nating trauma. Katulad ng mga story, ng kadami-daming story, ni-rape sila ng asawa nila. Katulad ni Joyce Meyer, ilang taon siyang ni-rape ng tatay niya sa harap mismo ng nanay niya. Traumatic, di ba? Then, syempre, nag-isip na siya na wala na siyang pag-asa. Patay na yung morality niya, yung kanyang teens, wala siyang teenager na wala. Pero, dahil sa awa ng Diyos, na-met niya si Jesus. Nagkaasawa siya, drug addict, nanganak lang siya, iniwanan. Another trauma. Dahil gusto niyang lumukso out sa kanyang tatay na mean, ay nakapag-asawa siya, drug addict pa. Kahit sino na lang kasi, di ba, yung mga young people natin, huwag kayong mag-asawa kahit sino. Dahil lang gusto niyong makawala sa inyong mga family. So, yun, napunta siya sa isang drug addict, another trauma. So, hindi siya nakawala. Iniwanan din siya. And then, after that, God is so good na na-meet niya si Mayor, itong Mayor na to. A born-again believer na binata at humingi ng asawa sa Diyos. Need niya ng mag-asawa. Ngayon, na-met niya, humingi siya, alam mo, careful kayo mahingi. Humingi siya ng aasawahin niya na nangangailangan ng tulong. Specific yung hingi niya. Ayan, sobrang nangangailangan ng tulong si Joyce. At out of that, naging sikat si Joyce Meyer sa buong mundo sa pamagitan ng kanyang life story. Bawat isa sa atin may life story. Hindi lang siya, matayo ang balahibo ko. Sabihin mo nga, sa katabi may story ka rin. Very important ang story ng bawat babae. Kung paano yung iba nakatatlong asawa, nakalimang asawa o whatsoever, na mga story natin. No, may nag-asawa tayo, iniwanan tayo, o nabuntis tayo, iniwan tayo, trauma din yon, at saka apektado ang mga anak. So kaya yun po nandito si Jesus para i-heal tayo. Amen. Ang puso natin ay matagal nang nabaon dahil sa sobrang wala tayong pera, mahirap lang tayo, hindi na natin pinapansin yung mga trauma natin. Pero hindi natin deny na lumalabas siya sa ugali, maging sa pagdadala mo ng mga anak mo, mainitin ang ulo mo because you had a bad traumatic experience nung ikaw ay bata pa at kasama mo ang iyong mga magulang. Hanggat hindi nahil yan, ito ay papasa-pasa to the next generation. At magdudusa ka, hindi lang ikaw, pati yung mga anak at paki-apo mo. Ito yung tinatawag nating generational curse. So, ang story natin ay napaka-importante. Pero today, since this is a woman, umpisa lang ito ng fellowship natin. Sana tuloy-tuloy na to. Kasi hindi naman pwedeng lumago kayo ng minsanan lang. Alright? So, sabi ng Panginoon na you're gonna be, pag sinabi kasi ng Bible na salvation, wholeness. Minsan tayo na broken. Gusto ng Lord i-made whole again tayo. Amen. Kasi hanggat hindi tayo nahihil sa mga trauma natin, hindi tayo maging buo. Hindi natin kilala ang ating mga sarili. Yun ang reason po kung bakit tayo tinipon ngayon para malaman mo na mahal kayo ng Diyos. Gusto kayong abutin. Nasobrahan na tayo ka-heroistic sa ating pamilya, puro asawa, anak. Nakalimutan natin ating mga sarili na siyang nag-reason kung bakit nandyan sila.
ang mga anak ninyo dahil sa inyo, dahil sa atin. Palakpakan natin ang Diyos na nagmahal sa atin. Ang akala natin, wala tayong halaga. Kasi sa pamamahay natin, hindi natin naramdaman yung halagaan natin. Because of the problems, plus pa yung partner mo, kung nagkataon ang partner mo na hindi nakaunawa sa sitwasyon nating mga nanay, na tayo yung extraordinary na mga babae dahil kung hindi nila kaya ang mga bagay, tayo ang gumagawa. Di ba? Usually, mga babae, kung walang pera at hindi kaya ng lalaki, kaya pa rin nating mag-double time, maghanap ng pera para lang mapunuan ang kailangan ng buong pamilya. Di ba? So lahat, binigay ng Diyos sa atin ang abilidad na hindi kaya ng lalaki. Ang lalaki talagang head of the family siya, yes, pero hindi niya kaya ang binigay na abilidad ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang gawin natin is pagyamanin ang lahat ng abilidad na binigay ng Diyos sa atin. Pero, kilalanin naman natin ating mga sarili. Kaya kung hindi naman natin ayusin yung ating mga sarili at taga-ayos lang tayo ng buhay ng mga iba, hindi tayo magiging effective. Kaya gusto ng Lord, mahalin mo muna ang iyong sarili. That's why you are here. Sabihin mo sa katabi, alam mo, importante ka sa Diyos. And I can see na nandito ngayon ang Panginoon at natutuwa siya. Dahil once na binigyan niyo ng halaga ang inyong mga sarili, na which is yun naman ang will ng Lord, natutuwa ang Diyos. Gusto niyang makita tayong buo. Hindi wasak, hindi watak. Kaya bubuuhin ng Panginoong Jesus ang ating pagkatao. At mula ngayong gabi, sabihin mo nga sa iyong sarili, patawarin mo ako. Sarili ko. Kulang ako. Ng pagmamahal. Sa iyo. Mukhang iba hindi nakaunawa. Hindi nyo mapapatawad ang sarili nyo. Bahala kayo. Ang sabi ng Lord, let's forgive. Kasi ang forgiveness po is the magic word. Talagang access sa langit. Ang taong hindi marunong magpatawad ay hindi nakakakilala sa Diyos. At marami tayong matutunghayan ng mga testimony para malaman nyo kung gaano kalalim, gaano kataas tayo ang pagpapatawad ng Diyos sa kanyang mga anak. So, you're gonna be whole again? Yes. Are you excited for that? Yes. Mukhang hindi nyo pa yan maranasan ngayon, pero as you continue to cling on sa ating women's fellowship, God wants you to be whole. God wants you to be happy in your life. God wants you to be confident. Amen. Kumpiyansa ka na may role ka sa plano ng Diyos sa balat ng lupa. And we have to be identified kasi kung hindi tayo ma-identified, wala tayong bosses, hindi tayo magiging happy sa buhay natin. Yung bang feeling natin, wala tayong halaga. Sabihin mo nga sa katabi, bigyan mo na ngayon ng halaga ang iyong sarili. Alam niyo ba ang word na pit? P-I-T, pit? Ano yan? Impyerno, di ba? Pit. Hell. Pitiful. Ano, ibig sabihin ng pitiful? Kawa-awa. Ito ang itsura at kalagayan ng ating kababaihan. Pitiful. Again, anong meaning ng pitiful? Kawawa naman. Parang kawa-awa. So, minsan, yung iba naman ng mga babae, parang game na rin nilang magpaawa-awa. Depende. Pero, ayaw ng Lord na kawawa tayo. Ayaw niyang magiging pitiful tayo. Gusto niya, tayo ay magiging powerful. Sige pa, palakpakan niyo ang sarili niyo. Next time din na kayo imbitahin, mag-imbita na kayo. Because you know kung anong makukuha ninyo sa fellowship sa women's. Bigyan kayo ng courage na hindi tayo parang patay lang sa ating mga bahay. It's high time po yun na tumayo, lumakad,
na may kumpiyansa. Kaya sabi ko kay Ma'am Trangki, maglagay ka ng dangling para yung confidence mo ba? Yes. Diba? So, hindi pa niya maunawaan nung at first na sinabihan ko sa kanya, hindi man, pastor, hindi, basta magdangling ka. Maano mo, ma-recognize mo, maramdaman mo, wow, ganito pala pag nakadangling ka, talagang taas no. Palakpak po natin ang mga kababaihan. Psalms 147:3, nandito ang ating mga young people, talagang advanced sila, nagdadangling na rin sila. Akala ko naman para sa matatanda lang yung dangling. Alright, mabilis silang Well, ibig po sabihin yan is to give you confidence na ikaw ay may lugar. Kasi pag wala ka namang lugar sa society, parang diyan ka lang sa gilid, pitipol ang tawag sa'yo, parang kawawa ka, parang hindi ka pinapansin. Dito po, magtulungan tayo at makita natin, itaas natin ang bandila ng mga kababaihan. Na hindi tayo basta-basta. Maging yung mga anak natin, magkakaroon sila ngayon ng honor sa inyo dahil naramdaman nila na medyo may boses na kayo. Kailangan lumugar tayo sa lugar natin. Huwag nating hayaan na kukunin ni Satanas ang ating lugar. We need to stand as a woman with confidence at meron tayong pananampalataya ng Diyos natin ang naglagay sa atin sa ganitong function. Walang makakakuha ng function mo bilang nanay ng pamilya mo. Walang makakakuha ng posisyon mo bilang mother ng iyong pamilya. Amen. Hallelujah! Okay, nandiyan na ba ang 147 verse 3? Pakibasa po. 147 verse 3. Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen. He heals the brokenhearted. Lahat tayo may brokenness. Huwag mong sabihin wala. May brokenness tayo. Minsan, ang tingin ng mga tao, ang saya niya, parang wala siyang problema. Pero bigla na lang umiiyak. Kasi sa loob ang wound. Yes. Hindi makuha sa makeup, hindi makuha sa smile, talagang hindi ma-deny na meron tayong mga wounds in the past. Pero good news, si Jesus pumunta rito para maging healer ng inyong wound. Kung dating wasak ang puso natin, He came to make it back at magiging whole ka na naman. Amen. At mamaya may testimony tayo, no? Si Ma'am Emma from Thailand. At yan ang special nating testimony sa mga women's. Then after that, meron bigyan natin ito ng special kasi para sa akin, pinaka-special na testimony ito para marinig ng lahat ng kababaihan. Yes. So heal the broken-hearted and Bind up their wounds. bind up their wounds. Tahiin yung wound. Yes, yan po ang dadali natin sa Hong Kong. Tayo po ay isa tayo sa mga witness na ako, ang dami kong trauma, nandito yung kapatid ko. Hindi ka ba matrauma niyan? Binigyan ka ng responsibility ng tatay at nanay mo, bata pa ako. Kailangan kong pakainin ang mga kapatid ko. Wala silang pakialam kung may pagkain kami sa bahay namin. So lahat yan, ito sila. Ika-8 ako. Ako yung matanda sa lahat. And I dream na ang mga kapatid ko mag-aaral. Yung mother at father ko, wala silang dream. Para sa kanila, mag-asawa lang din naman kayo lahat. So, bahala na. Parang gano'n. So, trauma yun, di ba? Araw-araw, maghanap ka ng makain ng mga kapatid mo, ulam. Then finally, salamat yung asawa ko rin. Binigyan ako ng asawa na tumutulong din sa akin para yung dream ko. Kasi pag mahal ka ng tao, tutulungan ka niya, di ba? So, gano'n naman ang Diyos. And then, yun, mga kapatid ko, somehow nag-aaral sila. At talagang bilang isang matanda na elder, nakatingala sila sa'yo. Nakadepende sila sa'yo. Kaya nga kailangan mag-sacrifice ako. Hindi ako nag-iisip ng mga lalaki. Sa akin ang niisip ko, makatrabaho ako agad. Makapag-aral sila.
Lahat kami ayoko na maging katulad kami ng mga relatives namin na sa farm lang, tsaka wala, hindi nag-graduate. Obvious naman, may mga itsura kami. Lahat ng mga kapatid ko, maganda kaming lahat. Ngayon, kung mag-asawa lang naman kami ng umaakyat sa niyog, anong tawag dyan sa Tagalog? Malanggiti sa atin, pero sa Tagalog hindi ko alam. I'm sorry for the Luzon area. Oo, yun. Yun lahat halos ang napangasawa ng mga pinsan namin. Nakita ng tatay ko. At buti na lang ang tatay ko nag-isip na pupunta tayo sa city. Kaya yun, nagbago yung aming landas nung nag-decide ang tatay ko na dito kami sa Coronadal. Supposedly doon kami sa farm. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid ko, hindi lang nila na-realize kung ano kabuti ang Lord sa amin. So ngayon, almost isa lang hindi nakapag-graduate, lahat sila graduate. And I'm so thankful na nandun yung obligasyon mo Parang binigyan ako ng Lord ng burden sa aking mga kapatid na ang tagal din akong nakahiwalay. Naging idol. Alam mo ba yun? Yung parang hindi ka mabuhay na hindi ka makapadala ng pera sa mga kapatid mo, kainin nila. Parang naging idolatry at halos hindi ko na maanuhan ang mga kapatid ko. So trauma din yun. Traumatic experience. Yung hindi ko na inisip yung bukas ko. Iniisip ko para sa lahat. Now, because I found Jesus, natural, unti-unti na wala akong love sa aking tatay at nanay, hatred. Hatred ang meron ako sa kanila because binigyan nila ako ng bigat. High school pa lang ako, may bigat na ako hanggang sa nag-graduate ako. And ang Diyos naman nagbigay ng mga reward sa akin, no? Can you imagine, 7 times winner ako. Pero hindi ko iniisip yun. Hindi ko iniisip na maganda ako o nagpapaganda-ganda ako. Hindi. Parang natural lang. Then the Lord just reward me. Maraming nakakilala sa akin because of the talent at ability. Hindi po pinangarap ko na sumayaw. Pero dahil sa sayaw, nagkaroon ako ng degree. Dahil sa sayaw. Kasi free tuition fee ako sa Notre Dame. Yung 50% sa Notre Dame dahil mutya ako, 50% naman sa South Cotabato dahil Miss South Cotabato ako. So 100% all in all, pero kailangan i-maintain mo yung grade mo. Kailangan 85 above, maintain. Walang bababa dyan or else hindi mo makuha yung kanilang binibigay na privilege. Trauma. Pero ginawa ng Lord, na-met ko siya. Noong ako ay na-grenade, naging biktima ko, nasa tabloid, Manila Bulletin, na mutya ng Southern Mindanao, nanalo po ako, tapos nag-Granada. So yon, na-hospital ako dito, na tabloid at lahat, at yon, sabi ko, bakit ganito? And then finally, I met the Lord. Sabi niya, I want you to serve me. And finally, tinandaan ko yon. Medyo hindi pa ako agad nag-response. Pero later, nung nakita ko na talagang doon na ako inaano ng Lord, di na ako maka-escape. Talagang kinonfront ako ng Lord. Sabi niya, serve me. So when I served the Lord, I found out dito ang my peace. Alam ng kapatid ko yan, madyong. Kami ng madyong. Wala kaming alam kundi sugal. Sugal yung mga ninuno namin. Sugal din yung sasawa ko. Parang sugal lahat. Pero we have to decide. Nag-decide ako na lumiko at babaguhin ko ang line ko. At unti-unti yung mga clans ko, nakakita sila ng liwanag kung paano na rin umalis sa sugal. Alam nyo, kapag ang family ninyo ay na-hook sa sugal, sa druga, kailangan may isa lang na lumabas. Lumiko, and then pag lumiko kayo, mayroong iba na susunod sa inyo. Hindi naman agad-agad. But finally, ang family ko ay nailiko ko rin papunta sa salvation. Alright, so that's the Lord healing my wound at kayo din my wound tonight. I want you to feel the presence of the Lord. Kasi ang presensya ng Lord nakakamelt. Ito yung revelation ng Lord sa akin. No? Tinitingnan ko yung mga pato. Doon sa
Kila, Barukil, nandun yung mga pato doon sa, pag yung leader nila upo sila lahat. Kung nasa 500 sila, ang ganda tingnan. Sabi ko, Lord, paano ito nagawa? At sinagot ako ng Lord, alam ba nilang dumami ang itlog nila? Hindi. Hindi mo ba alam? Ako. Hindi mo lang ako nakikita. Ako ang nagpaparami sa kanila. Mukhang hindi kayo nakagets. Alam nyo, para akong natunaw. Sabi ko, Lord, totoo nga, nandiyan ka lang. And if you recognize God, lahat ng mga itlog, nakikita mo ang dami. Malay ba ng manok? Kung paano magdami ng itlog? Kinukos ng Lord na magkaroon ng 12 o 24 na anak ang baboy. Kasi ang pangalan ng Diyos ay prosperity. Ang pangalan ng Diyos is multiplication. Katulad ng baby sa inyong mga sinapupunan, walang makakagawa niyan. Kahit asawa niyo, hindi gumawa niyan. Kahit kayo, ang Diyos may gawa niyan. If God caused you to have a baby, it means to say, siya yung nagbigay sa inyo ng mga blessing na yan. Blessing yan galing sa Diyos. Dahil siya mismo ang may gawa. Tonight, ito lang po ang masabi ko before we end up. Magko-communion tayo and then we end up. The blessing of the Lord is upon us, mga babae. Dahil tandaan ninyo, gateway tayo ng mga tao sa buong mundo. Dahil sa abilidad at kapasidad na binigay ng Diyos sa iyo para mag-bear ng kanyang creation called human being. Amen? Kaya pag uwi ninyo, i-value niyo yung mga anak ninyo, hindi naman sila sa inyo. Gawa sila ng Diyos, binigay sa inyo para bigyan kayo ng discovery na siya mismo ang Diyos na nagbigay sa inyo kung anong meron tayo. Women, I want you to be strong. From now on, sabihin mo nga, tapikin mo yung katabi mo. Bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Amen. Mahalaga ka. Do not listen to your husband. Sometimes may mga salitang hindi maganda na para tayong ini-small, pitiful tayo. Hindi. God wants you to be a powerful. Dahil a woman, thou art loose. Kailangan ma-loosen tayo. Magkaroon tayo ng freedom. Ang Diyos ang bigay sa atin ng freedom. Malaya kayo sa mga masasamang mga salitang naririnig nyo. Malaya na tayo sa mga asawang nagpapunching bag sa inyo dahil may Savior na tayo, which is Jesus. So lahat po tayo tumayo dahil kunti lang ang oras natin. I wish I could finish this, pero alam ko na lahat tayo, in Genesis 37:18, sabi niya na lahat tayo, katulad po na nangyari kay Joseph, na ang plano ng mga kapatid niya ay patayin siya, pero hindi nangyari yon. So, hindi siya naniwala sa mga negativity na sinabi ng mga kapatid niya at dinadown siya. Tumayo siya. Kaya ano nangyari kay Joseph? From the pit to the palace. Yes. I want you to imagine na from kawawa ka, tapos bibigyan ka ng Diyos ng lugar sa kanyang palasyo, maging queen ka. Yes. Palakpakan natin ang Lord. Kaya kung wala pa tayong relasyon kay Jesus, dito lang po natin makukuha ang mga promise ng Lord na katulad ng from the pit to the palace. Yung kawawa ka, tapos para kang sinura-honor. Pagdating ng araw, ipj, na pagdating ng ng pagtitiis mo, bibigyan ka ng reward ng Lord, ikaw ang bida. Yes. Yan ang ating magiging role. Lalo na sa 2026, we are looking forward na ang mga kababaihan ay magkaroon ng boses. Amen. Hindi para magmalaki, kundi magkaroon ng halaga. Dahil kapag may value kayo, para kayong 24K.
Yung honor ng mga anak ninyo mababalik. Ang honor ng mga kapitbahay nyo mababalik. Pati asawa ninyo, kung sino pa sa buong pamilya. Ang honor ang siyang sobra pa sa 24K. Yan ngayon ang i-workout natin sa ating mga may bahay at sa ating mga women's. So I want everybody to lift up this one. Ito po ay dalawang elemento kasama ng ating mga kalalakihan sa loob. This is Sunday. Bakit tayo magko-communion? Kasi gusto ng Lord, i-remind tayo. Katulad ni Mayor Ojena, nilibing na siya kanina. Kahit ano pa ang ginagawa ninyo, may katapusan ang lahat. Ito ay reminder na tayo ay babalik sa Kanya. Dahil sa Kanya tayo galing. Sabi niya, ang katawan ko ay binigay ko sa inyo. Gusto ko na mag-isang katawan sa iyo. Each time you eat this one, ito ay salita ng Diyos. Kapag kayo nagbabasa ng Bible, nag-study kayo, pinasok nyo sa inyong puso, sa inyong mind, parang ito, kinakain nyo yung salita. At maramdaman nyo unti-unti na nakiisa tayo kay Jesus. Ang gusto ng Jesus, papasok siya sa iyo. Siya kasi ang Savior. Kapag pumasok siya sa iyo, di ba, 24/7, ang Savior nandyan sa iyo. I-ano lang natin yung relasyon natin through communication, prayer, at pagbabasa ng kanyang salita. At pag-attend ng ating mga, katulad nito, fellowship, magsimba. Simbahin ang Diyos. Huwag yung simbahan. Simbahin ang Diyos. Ang Diyos ang sinasamba, si Jesus. Siya yung namatay at nabuhay na muli. Kaya ito yung ating ginagawa is very meaningful. Hindi kayo nakapagsamba kapag hindi kayo nag-communion ng reality. So as we lift up this one, this is the body of Christ. Siya po ay inoffer ng ating Ama sa langit para maintindihan natin kung bakit pumunta siya rito para i-save tayong lahat. Hindi po siya pumunta para tayo i-condemn. Our God is not a condemning God. He's a loving God. Though He's a justice God, pero loving siya. At gusto niya, ang worship mo ay to love Him back. Ang ibig sabihin po ng worship ay mamahalin mo rin. Iibigin mo rin ang Diyos katulad ng kanyang pag-ibig. Respond po. Tuwing magsimba kayo, tandaan nyo ang meaning, magsimba ako sa iyo, Lord, dahil gusto kong ipadama sa iyo, mahal din kita. Because ikaw ang unang nagmahal sa akin. Shall we eat this bread? So you make a way across the great divide, left behind heaven's throne. Lord, ng katawan mo ay pumasok sa katawan namin. Kami mismo ang nag-imbita sa iyo. Ang iyong katawan ay maraming stripes, marami kayong sugat. At ikaw na rin nagsabi na itong sugat na to ay i-heal mo rin ang aming mga sakit. Ang aming katawan. Kapag naging isang katawan sa inyo, ay magiging healthy ito. Maraming salamat, Panginoon. Itaas natin ang cup. Ang cup po ay sisidlan ng dugo. Itong juice ay nagre-represent lang ng dugo. It will turn into real blood kapag i-take ninyo ito sa inyong pananampalataya na sinabi niya, ito ay ang aking bagong tipan o covenant. Alam niyo ba ang covenant? May dugo. Sila Lapu-Lapu, Magellan, may blood compact. Yun po ang tinatawag nating covenant. Promise till death do us part. Ganito din ang promise natin nung tayo ay nagpakasal. Gusto ng Panginoon magpakasal sa atin. Gusto niya tayong makasama through eternity. Hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa susunod na buhay. Nag-prepare siya ng eternal life para sa ating lahat. Na kung sino man ang maniwala, siya ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. And as we partake this, tayo nakikisa sa buong mundo, sa lahat ng believers sa buong mundo, na tayo ay na-identify sa dugo at sa pangalan ni Jesus. Shall we drink the blood? Jesus, for the love
Amen. Ang dugo po ay sobra pa sa pera. It can purchase you. Kung ang pera napupurchase ang mga alahas nating nakaprenda, nakakabili ng gusto natin ng mga material na bagay, itong dugo ay sobra pa. Dahil napupurchase niya ang kaluluwang nakaprenda sa impyerno. So today, may confident tayo na may plano ang Diyos sa ating mga kababaihan na ating i-distribute o ipamalita, magiging witness tayo na tayo ay tinaas ng Diyos para mataas ang buong pamilya natin. Tayo po ay may role sa society, maging sa kanyang plano, sa great plan ng Diyos sa eternity. Kaya tayo mga woman ay makinig sa salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kahalagahan ng ating pagkababae. Sa buong mundo, Happy Women's Day. Amen. May God bless you. At sa pagkatapos ng service na to, sana matutunan ninyong umibig sa Diyos. Sabi ng Lord, yung umiibig lang ang isa sa ama niya. Tama ba? Yung hindi umiibig, natural, maiwan. O sabihin mo nga sa katabi mo, umiibig ka na ba sa Lord? From now on, develop na natin ang love natin. Huwag nating masyadong i-develop sa tao, mawawala sila. Ang Diyos hindi nawawala. Bahala na sumobra ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi naman siya nawawala. So, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, everybody, receive the unction of the Holy Spirit. Lift up your hands. May the Lord continue to build you up as a woman and a man of faith. May the Lord continue to give you the grace. Jesus is the grace of God. Na bawat nandito pa tayo sa lupa, puno tayo ng grasya. Katulad ni Maria, na pupuno ng grasya. Kapag tayo ay napupuno ng grasya, malayo tayo sa disgrasya. Amen. Kaya gusto niya, katulad tayo ni Mary, na tayo ay puno ng grasya. Ngunit tandaan nyo, si Jesus po ang Diyos, hindi si Maria. Lahat tayo ay magiging channel, ngunit si Jesus ay totoong blesser. At ngayon, ang fellowship ng banal na Espiritu ay mapapasa inyo magmula ngayon. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu ay hindi natutulog, 24/7, buhay na buhay until the end. Kaya siya ang ating ka-fellowship. At lahat tayo, uuwi tayo na bago ang paningin natin sa ating mga sarili. Mahalaga tayo. At kapag tayo ay binago ng Diyos, ating mga panalangin ay sagutin ng Lord, pupunuin niya ang pamamahay ninyo ng kanyang pagmamahal. Amen. Kapag magmahal ang Diyos, siyempre, kasama na yung pera. Lahat. Sobra-sobra magmahal ang Diyos. Yang lahat na yan ay mapapasa inyo at mapapasa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. Say bye-bye to our live stream. Okay? Hallelujah. Ayan. Nandyan po ang ating mga women's for 2026. Come on, everybody, smile. Ay, pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Pangalan mo'y dadakilain, wala nang gusto may hambing. Langit! Everybody, mayroon na tayong kalayaan. Sa tuwing kapiling, ang puso ko'y sumisigla. At sa'yo'y sumasamba. Kasi